Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, aking tatalakayin ang pagsulat ng maikling kwento. Una, kapag tayo ay susulat ng isang maikling kwento, dapat una nating isaalang-alang ay ang mahusay na paksa o ideya para sa iyong kwento. Ano nga ba yung mga paksa na yung dapat tatalakayin or yung dapat susulatin sa kwento? Marami tayong mga paksa na pwedeng isusulat sa kwento. Mayroon tayong mga genre na isusulat sa kwento. Mayroong kwentong pag-ibig, kwentong katatakutan, kwentong kababalaghan, kwentong katatawanan. Depende na yan kung ano ang paksa at ideya na iyong isusulat sa kwento. Ikaw ay mag-uobserba sa paligid, makikipag-usap sa iba tungkol sa pangyayari sa buhay nilang kakaiba, kapupulutan ng aral, at hindi nila malilimutan. Magbasa ng mga kwento, mag-isip ng kaakit-akit na akda. So, hindi ka makakasulat ng kwento kapag ikaw ay hindi nagbabasa ng isang kwento. Kailangan mong sisiyasatin kung paano isusulat ng isang author ang kwento. So, ganito yon. Imumungkahing isulat mo sa isang kwaderno ang lahat ng naliko mong ideya sapagkat mula sa mga ito'y pipili ka ng paksa para sa kwentong iyong bubuuin. So dahil nga ngayon ay nandito na tayo sa ating makabagong panahon, maaari kang para sa iyong dagdag sanggunian, maaari kang magkaroon ng maghanap ng mga video paano magsulat sa YouTube. Pero unang-una mo, ikaw ay mag-oobserba sa paligid. Kapag inoobserbahan mo yung paligid, ay ano yung mga nakikita mo? Una, yung pamumuhay ng isang tao. So, kailangan sisiyasatin mo yan. Pakikipag-usap sa iba. Paano makikipag-usap ang isang tao? Yun, mayroon kang karakter na pagbabasihan. Kung ganito o ganyan, sino yung karakter na pagbabasihan mo kung paano siya makikipag-usap? At kailangan talaga kapupulutan ng aral yung iyong kwento. Hindi ito dapat kwento na nonsense. Although, mayroong naman mga kwento na nakapagtatawa, pero may purpose. May purpose yung katatawa ng kwento. Pangalawa, makatotohanang mga tauhan para sa kwento. Kapag ikaw ay pipili na makatotohanan mga tauhan para sa kwento, dapat hindi yung idealistic na mga tao. Dapat yung realistic na tao. For example, perfectong tao. Mabuti, mayaman, whatever na lang, basta perfecto siyang tao. When in fact, hindi nag-i-exist ang perfectong tao. So, kailangan natin na makatotohanan para makarelate yung iyong mababasa. Okay? Ang mga tauhan ay makatotohanan. Dapat katulad rin ng tunay na tao, hindi yung mga parang nonsense na mga tao na super perfect. Yun talaga yung iiwasan natin, yung super perfect. Kasi in reality, hindi naman lahat perfecto. Mahalagang ikonsidera kung katulad ba sila ng tunay na tao sa iyong paligid, sila'y buhay, nagkakaroon ng problema o suliranin. Huwag kayong susulat ng mga karakter na walang suliranin dahil lahat ng karakter ay mayroong suliranin. Ayan na yung sinasabi ko, ang mga tauhan ay makatotohanan. Tukuyin ang itsura at kalagayan sa buhay ng iyong tauhan. Kung siya ba ay mahirap, mayaman, di ba? Isipin kung paanong magsalita, mabilis, at gagalaw ang iyong mga tauhan, ang kilos, pananalita, pananamit, at karakter na taglay nila. So, yun yung tauhan. Kung yung pinagbabasihan mong tauhan ay kagaya ni, for example, kagaya ng artista, kagaya ng artista na si Vice Ganda, yung iyong inspiration para sa iyong tauhan. So, dapat i-fit mo yung character ni Vice Ganda kung ano yung itsura niya. Ano yung kalagayan niya sa buhay. For example, si Vice Ganda ay mayaman, so mayaman din yung iyong isusulat na tauhan. Si Vice Ganda, kunyari, maganda. Or depende sa inyo. Kung maganda, okay. So, yung inyong description sa tauhan ay maganda rin. Then, isipin kung paanong magsalita. For example, mayroon kang inspiration kung paano magsalita, kung may pagka-jologs ba ang taong ito or hindi. Depende na yan sa iyong creativity kung paano mo yan bibigyan ng katauhan
paano magbihis, kung ito ba ay parang titibo-tibo or ito ba ay bihis pang mayaman, bihis pang mahirap. Yun. Paano gagalaw? Kung siya ba ay mayabang, ano pa, o ano yung kanyang karakteristik sa isang kwento. So yun, dapat tinataglay niya ang kumpleto ha. Kilos, pananalita, pananamit, at karakter na taglay nila. Okay. Next, dapat kung mayroon kang peg o mga totoong taong inihawig sa iyong mga tauhan ay makabubuting obserbahan mo kung paano siya kumilos, manamit, magsalita at iba pa upang maihabi mo ito sa buuin mong tauhan. Siyempre kung may inspiration ka kung sino yung gagamitin mong tauhan, kung gagamitin mo ang kanyang hitsura, siyempre yun yung i-describe mo sa kanya, hindi yung malayo sa description ng iyong inspirasyon. Halimbawa nito, mayroon tayong halimbawa ha. Paghihintay, ito ay um, kwento ni Genoveva Matuti. Paghihintay. Okay. Kailangan nyo muna itong basahin. Tandang-tanda ko pa nang una siyang matanggap sa aming opisina. Wala sa kanya ang pagtitiwala sa sarili na madaling mapansin sa iba pang namasukan sa amin. So, dinescribe na niya. Wala sa kanya ang pagtitiwala sa sarili. Dinescribe na niya. Hi! Sabi ng isa. I'm Delia Delazo, just call me Del, sabi pa ng isa. Ngunit siya ay nanatili sa isang sulok hanggang tawagin ng aming boss upang takdaan ang ng mga gawain. So nakikita natin na mahiyain siya, parang mahiyain kasi hindi, according sa description, hindi siya, nanatili lang siya sa sulok. Lihim ko tuloy tiningnan ang kanyang biodata na naiwan sa hapag. Mrs. Jeronima Soriano, 42 taon at may 2 anak, taga Makinilya. Iyon din ang gawain sa inalisang tanggapan. Dahilan ng paglipat, malapit ang aming tanggapan sa kanilang tirahan. Inilagay siya ni Mr. Torrejos sa aming silid, sa records o mga tala. Bakit dito, boss? Tanong ng isa kong kasama. So, eto, yung lihim niyang pinagmamasdan, lihim niyang inoobserbahan. Okay? So, ano pala si Mrs. Jeronima? Siya si Mrs. Jeronima, 44 na taong gulang. May 2 anak daw, taga Makinilya, meaning mananahi. At iyon din yung kanyang gawain bago siya umalis sa kanyang unang trabaho. Ngayon, lumipat siya ng ibang trabaho kasi daw malapit sa kanilang tirahan. So, yun yung unang-unang description ng tauhan, si Delia Delazo. So, yan yung kanyang description. Mahiyain, nasa sulok lamang. So, kayo na yung bahala paano ninyo i-describe ang isang tao. Pangatlo, angkop na tagpuan para sa iyong kwento. Dapat may angkop ka na tagpuan para sa iyong kwento. Ha? Hindi yung tagpuan na walang description. Saan yung tagpuan? Okay? Kasama rito ang lugar, pangyayari, oras, panahon at kalagayan. Umaga man o gabi, umuulan, umaaraw, malamig o mainit, magulo o tahimik at iba pa. I-describe niyo yung paligid. Nasaan siya ngayon? Saan siya? Okay? Kung ito ba ay araw, gabi. Kasi take note ha, mayroon tayong mga reader na very meticulous sila. Kapag nakaligtaan mo yung araw or nakaligtaan mo yung panahon na isulat, magtithink sila, ano nangyayari? Parang magtithink sila kung ano nangyayari? Gumabi na ba? Or ganito? Minsan nakalimutan mo na nagsabi ka ngayon, ngayong umaga ako ay kumakain. Tapos nabigla mo at kumain ako ng tanghalian. So nabigla mo, parang walang best transition. Kasi yun eh. Dapat may transition tayo sa panahon. Okay? Transition sa panahon. Halimbawa, kung sa Divisoria ang tagpuan, dapat lang na nakapunta ka na rito. So best example talaga, experience is the best example para ma-express out mo yung pagsusulat. Nakapunta ka na sa Divisoria. So, iyong i-describe, ilalarawan mo kung ano yung Divisoria. Ano yung gusali sa tapat ng Divisoria? Ano yung gusaling nakikita mo? Yung mga bagay-bagay, ingay, amoy, takbo ng pangyayari sa isang lugar na yan. So, i-describe mo. Ha? Mas mabuti kung detailed yung pagka-describe. Kasi kapag ikaw ay nagsusulat at hindi ka nagbabasa, hindi ka mismo nagbabasa sa mga detalyado,
walang magbabasa. Kasi sasabihin ka ng mambabasa, ay hindi ito magaling na author. Bakit? Hindi niya nailarawan ng maayos ang lugar. Yun. Isa yun sa mga hindi gusto ng mga mambabasa. Hindi niya na-describe yung lugar. Siyempre, kung dinedescribe yung lugar, dinadala mo yung mambabasa sa lugar na iyon kasi nai-imagine niya kung ano yung iyong dinedescribe. Okay, so yun. Makabubuting kabisado mo ang lugar na iyong isusulat. Okay? Yun yung pinakamahalaga. Next, eto yung example. Take note ha, sa pag-uwian, natuklasan kong iisa ang aming direksyon. Okay, dinadescribe niya, uwian na to. May 3 kilometro ang layo niya sa aming tanggapan. Ako'y sa ibayo pa roon. Take note ha, 3 kilometro. Dinidescribe niya gaano kalayo ang opisina niya sa bahay nung si Delia or si Del. Okay, so yun. Dinidescribe niya kung ilang kilometro. So, dapat detalyado. Okay? Next. Pang-apat, uri ng pananaw o paningin gagamitin sa kwento. Eto na yun. It's either gagamit kayo ng unang panauhan or ikatlong panauhan. Dalawa lang yung pagpipilian nyo. Sa unang panauhan, sino yung nagkikwento? Yan yung tauhan mismo yung nagkikwento. Pag pangatlong panauhan, sino yung nagkikwento? Ang nagkikwento ay yung author mismo. Okay, example. Okay, dito ilalahad ko kaninong paningin. Ilalahad ang mga pangyayari sa kwento. Sino yung nagkikwento? Ang pangunahing tauhan ba? O ang katulong na tauhan? O kaya isang makapangyarihang tinig? So yun, kayo na yung pipili. Pero base sa makabagong panahon ngayon, mas patok yung nagkikwento ay yung mismong tauhan. Okay, yun yung mas medyo patok ngayon. For example dito, sino yung nagsasalita? Natatauhan kong huwag magtanong sa kanya sapagkat noong minsang nagtanong ako ay bigla siyang tumahimik. So, sino yung nagsasalita? Makikita natin na gumagamit siya ng mga words na kung magtatanong sa kanya nung minsang nagtanong ako. So, makikita dito na yung ginagamit is mga unang pananaw. Ako, kung yun yung ginagamit. Kasi yung nagsasalita is yung nagkikwento. Yung nagkikwento, siya yung mismong nagbibigay ng detalyadong pangyayari sa mambabasa. Pag ikatlong panahuhan, huwag kang gumamit ng ako. Kunyari, natutuhan kong huwag magtanong sa kanya. So, paano natin yung gagamitin para maging ikatlong panauhan yan? Ito ay natutunan niyang huwag magtanong. See the difference. So, yun. See the difference ha? Yung paggamit ng unang panauhan at ikatlong panauhan. Okay. Dito, may mga makabagong kwento ang gumagamit na rin ng hindi lang iisang pananaw, kundi magsasalit ang dalawa o higit pang tauhan sa paglalahad ng mga pangyayari. So, salitan yan. Pwedeng salitan. Pwede yung isang unang tauhan, then sa ikalawang kabanata naman, ibang tauhan na naman yung magsasalita or magkakwento. So, yun na yun. Depende yun sa creativity nyo, paano kayo susulat ng kwento. Okay, panghuli, ang epektibong banghay ng iyong susulatin. So, epektibong banghay. Ano yung banghay? Ito yung outline nyo ha. Outline kung ano yung iyong susulatin. Dapat magkakasunod-sunod ang pangyayari. Ha? May simula, kasukdulan, kakalasan, at wakas. Alam nyo na tong banghay na to. Yung magandang kwento dapat may simula, kasukdulan, kakalasan, at wakas. So, sa simula, doon nyo aakitin yung mambabasa. Paano nyo isusulat ang simula na ang mambabasa ay patuloy na babasahin yan hanggang wakas. So, kung for example, yung simula ninyo ay medyo boring, hindi na yan sila magbabasa hanggang wakas. Wala na. Walang saysay yung inyong kwento. Okay, next. Isulat ang buod ng iyong kwento. So, isulat mo yung outline. Ano yung kinakalabasan? Ano yung kakalabasan? Mamamatay ba yung bida sa at the end? Ano mangyayari sa bida? Ipaprank lang ba?
ipaprank nyo lang ba author kung ang bida ay kunyari namatay sa kasukdulan tapos at the end buhay pala. So yun, may mga plot twist na gagawin para naman sa ikasasabi, para kapapanabikan na basahin ng mga mambabasa. So yun, tiyaking kawili-wili at makukuha ng atensyon ng mambabasa, lalo-lalo sa simula. Dapat sa simula catchy. Huwag kayong magsusulat ng pinaka-boring, ha. Sa wakas, hindi compulsory, hindi mandatory, dapat happy ending. Nasa inyo na yan, ha. Nasa inyo na yan. Kung ang isusulat ninyo ay sad ending or happy ending, depende na yan. Kayo yung author ng inyong kwento at kayo ang nagmamaneho ng inyong sariling kwento. Waray magbuot kung sino or unoy ka may himuon sa kwento mayo. Kasi kayo yung author. Kayo nga yung author. So, yun na yun. Take note, ha. Take note na dapat sa inyong pagbabalangkas kumpleto kung ano yung magiging flow ng inyong story. Tapos doon nyo na gagawan ng mga dialogue. Okay? Dialogue. Especially sa mga kwento, sa daloy ng kwento hanggang sa iyon ay magwakas. So, dapat huwag mo na gaanong patagalin. Kailangan bumaba ng pangyayari at magwakas sa paraang mag-iiwan ng kakintalan o mensaheng pag-iisipan na mababasa. Siyempre tayo, kapag susulat tayo ng kwento, dapat hindi yung nonsense. Dapat mayroon kapupulutan ng aral. So, I hope this will help you in writing maikling kwento. Maikling kwento lang to, ha? Pero kung kayo ay interested sa pagsusulat, then why not try this suggestion? If ever hindi nyo naintindihan, balikan nyo na lang na panoorin ito simula sa simula. Okay? Maraming salamat at naway pagpalain kayo.